And praise the Lord. Before we start sa ating session proper, yumuko muli tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. A bit late, Lord, but we thank you for this platform na kahit magkakalayo kami, nasa late night na, Lord, and we thank you, Lord, na through this way, Lord, makakapag-aral kami ng makakahasa kami ng skills namin, Lord, in communicating and understanding your word. Bless mo ang aming talakayan ngayong gabi. Bigyan mo kami ng kaunawaan, Lord, and that we may dig deeper the beauty of your word, understand you more, Lord, and ma-steer sa amin yung excitement to communicate your beauty, Lord, sa iba. I-bless mo ang bawat isa sa amin kahit nanonood sa recorded version. Itong hindi namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, last time, pinag-aralan natin yung expository sermon na ang ibig sabihin nito yung text or the message of the text. Siya mismo yung nagda-drive sa sermon natin. And na-discuss natin na hahanapin natin yung point ng mismong nagsulat. And because that is the inspired point ng scripture. And because of that perspective, we handle the text with fear and humility. So we always dig for accuracy. How do we do that? So yung humility natin to explore, parang kang nag-iimbestiga dito Bakit mo i-argue? Kung mapapansin ninyo, sa ating gobyerno ngayon, nakikita nyo ang daming sarswela, drama sa Senado, ang dami nilang pinag-aawayan. But actually, what you are seeing there is a practice of hermeneutics. Paanong ito yung sinasabi nila, ito yung sabi ng batas, and then i-argue ng isang sabi ng batas. And then babalikan nila, may mag-e-emphasize na hindi. Kasi ang context nito nung sinasabi nila, ganito. For example, si Wing Gatchalian, nanumpa siya kanina. I'm not sure, kanina ba yun? Nanumpa raw siya bilang Senate President pro tempore. So, ayan. And then, ang ginamit nilang batayan is yung may isang case noong 1940s pa wherein ang sinunod nilang quorum, yung roll call kasi, ang sinunod nilang quorum, dahil kulang sila, sinunod nila yung, kasi 24 ang senator 24 ang senator. So therefore, 12 plus 1 sana. Yun yung quorum. So, hindi sila sana makakapag-resume hindi sana sila makakapag-resume ng proper forum, proper meeting kung walang quorum. Kung mapapansin ninyo, that is the strategy of Cayetano para pigilan yung Senate na kasi may strategy rin yung kabila na pinaaresto nila si Jinggoy para mabawasan. So dahil wala na si Jinggoy at wala na rin si Bato, ininterpret nila na it's 22. So dahil 12 sila kanina, that 20 to 12 is 12 sila. So may quorum na kasi 22 lang yung hindi nila binilang yung dalawang wala. So may quorum na sa bilang nila. So ang daming debate ngayon, ang daming debate online kasi sinasabi ng iba na that is unconstitutional because they violated the law na it should be quorum, the 24. So, and another group is quoting naman yung isang case na meron subtraction noon. So, context after context. Hermeneutics yung ginagawa nila. Actually, the system of hermeneutics, laro ng subject ng mga attorney yan. Pinag-aawayan nila in understanding the law kasi ang pagsusulat ng law may context yan.
Bakit nila ginawa yung batas na yan? May nangyayari noon at may nakikita sila noon na link niya sa hinaharap. So, why would we use hermeneutics sa Bible? Because the Bible is a book of law. The Pentateuch is, they say it's the law of Israel. So, kaya kung pinag-aaralan mo ang Biblia, pinag-aaralan mo ang hermeneutics, kasi sinasabi ko lagi sa student namin sa Bible School, kahit wala kayong pinag-aralan, high school level, or even below, pag naintindihan nyo ang principle ng hermeneutics, you can argue with a lawyer. Because the principle of hermeneutics is that's the principle na pinag-aaralan rin nila. So, hermeneutics is a subject of lawyers. So, parang ganon. So, yung makakasabay ka sa flow of thought nila. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pag-preach, particularly if may mga may background ng hermeneutics or may mga lawyers sa crowd natin. Because kaya pag nag-deliver tayo ng sermon, may katwiran ba? May punto ka ba? So, binackground mo ba? Kaya kapag expository ang sermon mo at sigurado ka sa research mo, sigurado ka sa context na sinasabi mo, kahit pa lawyer ang nasa harap mo, hindi ka matatakot. So, ayan, hermeneutics will make you more bold in delivering your message. So, yan. So, ngayon, ang pag-aaralan natin is pupunta tayo sa practicality nito. So, how do we faithfully move from yung ancient text? Of course, binabasa natin yung ancient text from Genesis to Revelation. That's an ancient text. Revelation was written by the end of 100 AD. So, ano na ngayon? 2026. Ang layo na. So, dumaan na ang 2,000 taon sa pinakabagong text ng Bible. So, it's an ancient book. Pero paano natin ngayon faithfully move yung ancient text? Gawin nating sermon na pag dineliver natin sa mga tao ngayon, yung point niya na i-deliver natin sa kanila is faithful sa point noon. So, ayan. And that is yung pag-aaralan natin ngayon. Ayan, the hermeneutical bridge. So, buti na lang. Ang ganda, ang galing ng AI. Sabihin mo lang, i-drawing ni AI. Dati, nung nag-aaral ako ng Bible School, kailangan mong i-drawing yung idea mo. Hermeneutical bridge. So, sabihin na lang natin na ito yung mundo nilang noon. Makikita nyo, these are ancient houses, box houses of the middle or of the eastern world. And this is our world today. Makikita nyo, skyscrapers, Hong Kong buildings. So, ayan. How would God, kasi ang nangyari, parang God communicated to them, and then the message na yung truth na kinommunicate ng Panginoon sa kanila, how would we bring it to our context ngayon? So, yan yung tinatawag nating hermeneutical bridge. So, ito ang ginagawa natin pag nag-preach tayo. We are taking truths here and bringing them here. Okay? So, yan. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. So, the hermeneutical bridge, crossing from then to now. So, naisulat yung Bible para sa atin. Pero, hindi siya naisulat ng direkta sa atin. Okay? Naisulat siya para sa atin, pero hindi siya naisulat ng direkta sa atin. So may difference yun. Naisulat muna yung scripture, the words of God, naisulat muna siya sa mga Israelita, either sa wilderness, sa journey nila sa land nila mismo sa Israel, or sa early church, for example, sa Ephesus, or sa Babylon, sa mga nasa exile sa Babylon. So sila muna yung sa kanila, sila ang tumanggap ng revelation ng Panginoon. So ang tungkulin natin ngayon gumawa ng tulay na sa pamamagitan ng tulay na ito,
kukunin natin dito yung timeless truth and then dadalhin natin, itatawid natin sa kabila. Para timeless truth rin regarding God, His principles, His character, yun ang nako-communicate natin dito sa mga kaharap natin sa ngayon. So, ayan, may tatlong steps, simple steps na i-highlight ko sa inyo dito. Una, yung step 1 is, ano yung ibig sabihin nito noon? Yung tinatawag nila sa technical term exegesis. Exegesis. So sa Greek term yan is out of, ang meaning to, leading out. Yung meaning noon, you bring out the meaning. Yun yung meaning ng exegesis. So, kukunin mo yung meaning sa loob and then ilalabas mo yon. So, ayan, medyo komplikado tong trabahong ito. Kasi, kailangan mong unawain yung original setting. So, I think may sermon ng anniversary dyan, that would be a good example because I showed you yung context ng nangyayari noon. And from that context, doon ako nag-reinterpret ng ibig niyang sabihin sa sitwasyon natin ngayon. So, ayan. So parang, for example natin dito, kalimutan kong i-move ito. So itong tatlo ang dadaanan natin. What did it mean then? What is the timeless truth? Sa meaning na yon, theological principle. And then, what does it mean now? So yun yung biyahe natin. Itatawid natin dito. Tatawid natin dyan. Okay, so, ayan. Anong ibig niyang sabihin noon? So ang kailangan marunong kang magtanong. So i-develop natin itong maging investigador ka talaga. Pag hermeneut ka, magiging investigador ka. Itatanong mo, magbato ka ng mga right questions, intelligent questions. So sino nagsulat nito? So sinong kausap niya? Sinong sinulatan niya? Bakit siya nagsulat? So, ayan. Ano yung pamamaraan niya? Ano yung methodology ng pag-communicate niya ng idea na yon? Or ano yung situation na nag-cause? So, magiging investigador ka talaga dito. Magiging investigador ka sa part na ito. Bago ka kasi lahat ng point na i-explain mo sa preaching mo, it should be taken out of that context na binuo mo. So, in-investigate mo. So, yung sitwasyon na yon, magkakaroon na ng bigat yung, bakit sinasabi ni Daniel ito? Ano kaya yung impact niya sa kanila noon? So, ayan. So, sino nagsulat nito? Itong nagsulat ba isang hari? Yung nagsulat ba isang mangingisda? Isang propeta? Tingnan mo lahat yon. Parang buuin mo yung istorya. So, kung kailangang mag-time travel ka, imagine mo na pupunta ka doon. Pupunta ka doon and then you try to understand kung anong nangyayari. Para kanino? Sino yung sinusulatan nila? Yung sinusulatan ba niya persecuted church? Yung sinusulatan ba niya isang young pastor na hindi siya confused siya or young pastor na kumukuha pa lang ng buwelo sa pagiging pastor? So, like Paul to Timothy. Or isang bansa na nagbubuni. So, ayan. So, titingnan ninyo lahat yon. So, ayan. Kung matatandaan ninyo, ganito yung ginagawa natin noon nung nag-aaral tayo sa Old Testament survey sa New Testament survey. So, this would be easy na sa inyo kasi may background na kayo doon. So, bakit niya isinulat ito? Ito ba para ituwid ang isang kamalian, maling pananaw? Ito ba ay para mag-encourage sa mga dumadaan sa suffering? Or para i-explain ang identity ni Jesus Christ? So, bato mo yung mga question na yon. And then, pwede itatanong mo rin. Anong uri ng literature ang ginamit niya? Si Paul, of course, pag si Paul, gumagamit siya ng liham, nagko-communicate siya. So, a letter of instruction. So, a letter of instruction ba ang ginawa niya? Isang tula. Pag tula kasi, matalinghaga yan. You do not take it
you do not take it na upfront. Kasi pwedeng may meanings yung mga ginagamit niyang imagery. So, ayan. Or ito ba ay kasaysayan, historical events, or parable? So, iba't iba yung treatment natin when it comes to this. Now, ididig in natin itong mga to sa hermeneutics, introduction to hermeneutics pa lang ito. So that would be, magkakaroon tayo ng most likely 10 sessions sa hermeneutics later. But may introduction na kayo rito. Okay? So for example, mag-illustrate tayo rito. May isang kaibigan ka na sabihin na lang natin, yan, sabi niya tulong, nag-text message siya. Tulong, naipit ako dito sa airport. Taranta na. Paano ka magre-react doon? So, nagmadali ka na. Now, magtanong ka muna bago ka mag-react. So, minsan kasi pag may nabasa tayong text, nagre-react na tayo. So, tulong, natrap ako dito sa airport. Itanong mo, anong ibig niyang sabihin sa natrap? Na-delay ba siya doon? Nakulong ba sa elevator? Or tanong mo muna, saang airport to? I think may terminal 2 na ata ang Hong Kong ngayon. Parang may nabasa akong may terminal 2 na ang Hong Kong. So, ayan. So, itanong mo muna. So, bago ka mag-respond, anong ibig mong sabihin? So, ayan. You throw questions. So, ayan. Or, for example, may minana kang ikakayaman mong menu. Namana mo ang isang menu mula sa lola mo. And itong may instruction siya. Sabi niya doon, i-bake mo ito sa moderate na oven. So, syempre, modern age ngayon. So, iba yung meaning natin ng moderate. Kasi ang moderate noon, paano nila, kasi baka interpret mong 100 or 350 degrees Fahrenheit, or that would be around 170 degrees Celsius. Baka yun yung iniisip mong moderate kasi yun yung nasa gitna ng counter ng oven ninyo. So, sunog yan. So, unawain mo na ang oven nila noon, yung hurno. So, tamang gatong lang, katamtaman. So, ayan. So, hindi mo i-interpret na yung, kasi ang gitna ng 350 degrees Fahrenheit. Sunog yan. So, ayan. Kailangan mong unawain yung context nila para makapag-interpret. For example, may lagi akong ginagamit na illustration galing pa kay Pastor Benny, yung pagluluto ng turkey. Kasi minana nila ng minana sa US itong illustration na ito. Galing pa sa lola nila na kapag Thanksgiving, November, Thanksgiving sila, yung turkey, ang ginagawa nila, hinahati nila yung turkey. And then, niluluto nila sa oven. And then, pag naluto na, tsaka nila ilalagay sa lamesa na pinagsasama rin yung dalawang bahagi ng turkey. So may nagtanong yung isang apo, sabi, bakit niyo pinuputol? Tapos pag i-serve niyo, pinagdudugtong niyo rin. So ginagawa nila kasi yun yung minana nila. Na hindi nila natanong sa lola nila, bakit ba lola pinuputol natin ito? Kasi yun lang yung nakita nilang process na ginagawa ng lola nila, na ipasa sa mama nila, ginagawa rin nila. Nung tinanong nila yung lola nila, ang explanation pala noon, dahil pala noong sinauna, hindi sila mayaman, maliit yung oven nila. So hinahati nila, niluluton muna nila yung kalahati, tsaka sinusunod yung kalahati, and then they will serve it as a whole. Nasa modern age na tayo, ang lalaki ng oven. So parang ganon, you keep, parang kinuha mo na lang nang hindi mo inunawa. So parang ganon. So kailangan mong iunawain yung context.
So maraming mga bagay-bagay na ganun na pinaggagawa natin ngayon sa modern age na hindi pinag-isipan minsan. Okay? So, yun. Yun yung example natin dito. So, saan tayo? So, ayan. Timeless truth. Ito tayo sa pangalawa. So, dito na. Dito sa timeless truth. Usad tayo. Ano ang ibig sabihin noon? And then, ano yung timeless truth na kino-communicate? Ibig sabihin, that truth is applicable to all people, whether from this generation or future generation. So, yung truth na yun, talagang timeless siya. So, ayan. Na yung araw. Ayun. The timeless truth. What is the timeless truth? The theological principle. Na pag naunawaan na natin yung original na situation, makukuha natin yung core principle. So pag naunawaan mo kasi yung context kung anong nangyayari nung nabuo yung sulat liham na yun nun, mag-iiba yung pagkaunawa mo sa bawat linya na i-communicate. Kasi bawat linya na sa binabasa mo, i-interpret mo na according to the context na napakahalaga yon. So, ayan, kung yung truth sa kanila, true pa rin yun para sa lahat ng tao sa bawat generation at sa bawat lugar. So, ayan, ito yung tinatawag nating bridge. So, kinukuha mo lang yung truth na yun and then ikino-communicate mo sa atin ngayon. So, yun yung bridge. So, hindi natin dapat ilaktawan ito. So, pag laktawan natin ito, yung mga sermon natin magiging history lessons. Si David, nilabanan niya si Goliath. Buti naman at napatay si Goliath. So parang ganon, hindi na yung ano yung point. Bakit naisulat yung kwento ni David at Goliath? So ayun na the faithfulness of God na in raising up a new king, a king after his own heart, a king na may takot sa kanya. So ayan na yung pag-i-establish ng Panginoon, makikita mo na everything is linked papunta sa future kay Jesus Christ. Paano? Kasi ini-establish nito na it should be from the line of David. So, ayan. may mga connection 'yon. Or shallow yung mga interpretasyon natin or moralistic tip na lang. So, ganito, paano mo labanan ang iyong giant? Ano ba yung mga giant ninyo? So, ayan. Na hindi mo na in-explain kung ano yung context nung nangyari noon. So, karaniwan ginagawa natin dito. Kailangan i-connect natin lagi yung kwento ng God's power. Of course, hindi demonstrate yung God's power and then yung redemption power niya. Na i-always redeem His people even gaano sila kasablay. Pag sumasablay yung mga pinipili niyang tao, He is faithful to raise another one and always saving His people. Yun yung makikita mong flow of thought kasi binigay niya si Saul. And then si Saul, sumablay si Saul, hindi na nakikinig sa Diyos. And then the Lord is raising up another one. So hanggang sa paikot-ikot yung kwentong ganun-ganun lagi hanggang sa lalabas yung perfect na leader na hinihintay ng Israel, that is Jesus Christ. Okay? So ayan, practice tayo. Mag-raise lang kayo ng kamay kung may question kayo. Example natin dito yung Mark chapter 4 verse 35 to 41. So, ayan. Dito yung kwento na pinahinto ng Panginoon yung bagyo. So, noon, yung sitwasyon kasi dito noon, yung kasama ni Jesus, mga karamihan sa kanila, experienced fishermen. So, hindi basta-basta natatakot ito. Tingnan mo yung kwento, si Peter pa mismo ang nangungulit sa Panginoon. Hindi basta-basta matatakot itong mga to. Pero sa Sea of Galilee, at that time, talagang nangatog ang tuhod ng mga disciple dito. Si Jesus, ewan ko, anong ministry na pinagdaanan nila, na pagod ang lalim ng tulog. So, and then ginising siya, and then pagkagising niya,
Nagsalita lang siya, peace, be still, and then yung creation nag-obey sa kanya. Dagat, hangin, nag-obey sila sa kanya. So, ayan, yung takot ng mga disciple sa bagyo at alon, biglang nabaling na natakot sila kay Jesus Christ. Sino to? Sino tong kaharap natin? So, na kahit yung hangin at yung alon nag-o-obey sa kanya. No, timeless theological principle. Bakit kino-communicate ni Mark ito? Bakit niya kino-communicate itong mga bagay-bagay na ito? So sa storms of life, ini-expose niya yung helplessness ng mga apostles, yun ba yung punto niya? Or gusto niyang i-reveal kung sino si Jesus Christ, yung absolute authority na kay Jesus Christ. Yung takot natin sa mga sitwasyon natin ma-convert ng paghanga sa katangian ng Panginoon, kung ma-reveal lang ang Panginoon sa gitna ng mga pinagdadaanan natin. So, ayan. So, this is actually, ang ginagawa ni Mark dito is to bring out who is Jesus. Who is Jesus. Okay? So, ayan. Papansin nyo, hindi lang pinakalma ni Jesus Christ yung bagyo. So, mas malaki ang ginay-communicate dito. He is the Lord over all things. And sa panahon natin, hindi mga dagat ang pinapakalma ng Panginoon. So, hindi yung dagat na literal na dagat. But of course, the revelation na the Lord is Lord. He is in control. We can trust in Him. We can rely in Him. Okay, magko-communicate ulit ako dito bago tayo lumaktaw dito sa Mark. Tingnan, may papanood ulit ako na video. Oops, pambihira, may close ko pa. Bible Project. Because I always use Bible Project. Introduce ko to. This will help you a lot. This will help you a lot in your I am recommending this. Dali. Tanggalin muna natin dito para isampol natin dito. Paano natin i-interpret yung kwento na nilagay ni Mark doon sa gitna na bagyo. So, kasi hindi natin naunawaan noon. May agenda ang mga writer sa paggamit nila ng mga kwento. So, ayan, may kino-communicate yung mga yan. So, tingnan natin. Asan na yun? Ito. Oops, yun. I hope hindi magputol-putol ito. This is 10 minutes ulit. And I'm aware that it's almost 11. Pastor, wala siyang sound? Wala ba? Oo, Wala, Pastor. wala kapag ano meron. Oo, sa original na mayroon naman. Oo. Kasi doon ko din nakuha yung ano Aha. Hindi lumalabas yung sound dito ngayon. Wala po. Oo, hindi namin marinig. Yun lang. Yung nako-communicate niya lang. Sandali. Try ko dito. Nakamute kasi yung ano mo eh. Kasi nakamute i-presenting mo, Pastor, okay lang. Ay, nakamute siya. Paano? Ay, oo, nakamute siya, oh. You turn on, sabi niya.
Anyway, kung last time ba ganito rin? Oo, When, Pastor. Hindi na. Pastor? Hindi naman kayo umiimik. Nag-share lang kayo ng silence. Bakit wala siyang sound? Kako, meron naman yan. Diyan ko nga nakuha yung yung pinakaunang sermon ko. Oh, Hala kayo, di kayo umiimik. Parang ganito na lang. Panoorin nyo na lang later dito sa Kwan. You can turn on the presentation audio. Sabi niya rito ewan ko kung may away okay sana to kasi si Google naman sa kanya ito. Sa kanya rin ang YouTube. Bakit hindi raw pwede? Microphone turn off. So, sandali. Check ko lang sa setting. MacBook Air. Sige. Try ko nga ito. Baka ma-pick up niya. wala pa rin, Pastor. Nakamute ka, Pastor, I think. Okay. MacBook speaker. Meron na? Ang point ko dito, 'di ba yung una dito, sabi niya, hindi randomly na namili lang si Luke ng kwento. Shinape niya ito, yung mga kwento to communicate a thought. So ang ginawa niya, hinati niya sa 3. So 3 bahagi. So tapusin na lang natin para maikwento ko sa inyo yung Okay. So ayan. Nahati sa ito yung pinaka thesis statement niya kasi. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah and the Son of God. Ito yung gustong i-communicate ni Mark, na makilala natin si Jesus bilang Messiah, the Son of God. What does this mean? Ang ibig sabihin niya rito. So ang sinasagot ni Mark dito is, who is Jesus? So random, hindi inarrange niya yung mga story para i-communicate ito na daming iba't ibang view kay Jesus. Ganun dito sa first part, sa Galilee area. And then, dalawa kasi, puro Galilee ito puro Jerusalem rin. And itong nasa gitna, yung mga pagbibiyahe ni Jesus na doing so many things, miracle after miracle, na iba't ibang lugar, in between ng mga biyahe niya na ganun, nagbibigay ng mga signs. Those are signs. Yung mga miracles are not randomly, they are intended to point out to who Jesus is. So, ayan, ang pinakakwan dito is yung revelation. Kasi si Peter, natamaan naman ni Peter yung you are the Messiah, the Son of the living God dito, yung kwento dito. Ito yung sentro ng kwento Kaso mali yung pagkaunawa ni Peter. Ang ibig niyang sabihin ng Messiah is the glorious King. Ganon. Pero ang point ni Jesus naman sa Messiah is to save us by sacrificing himself. So parang ganon. So nandito siguro sa randomly dito, chapter dito sa una 1 to 8, nandito yung dagat. So ayan, this is to communicate yung idea regarding sa Jesus calming the storm is to communicate who he is. Okay? So imagine, pag nag-preach ka na doon ng nag-preach ka na ng Jesus, ano mga karaniwang preaching natin doon. So, basta ang point sana ng preaching mo doon para ipakilala si Jesus, he is powerful. He is
powerful, more powerful, or over beyond creation. So parang ganon. To communicate who Jesus is. Yan yung context kung bakit yung kwento na yon inarrange ni Mark in that manner. Kasi iba rin yung arrangement ni Matthew. Halos pare-parehong kwento, lalo na itong Matthew, Mark, and Luke. Halos 70% or halos pare-pareho yung kwento. Pero mapapansin mo, iba't iba yung arrangement. Gumagamit sila ng kwento to communicate a point. So, ayan, si Mark, may iba siyang point. May iba siyang point. So, ayan. Pero yung mga kwento, they arrange it. Parang, di ba, no, pag nagsesermon tayo, mapapansin ninyo, you take stories and then ilalagay mo sa sermon mo. Pero kung next time na magsesermon ka ulit, the same story but ibang sermon. Iba yung gamit mo sa story. So parang ganun sina Matthew, Mark, and Luke. So ayan, they are communicating something and they are using stories. So, parang yun yung point dito. Okay? So i-pull out ko ito. Hindi rin pala natin naririnig. So, ayan. Balik tayo sa PowerPoint natin. Okay. So, ayan. Ang example natin, Jesus calms the storm. So, napakahalaga na wag nating i-skip itong step na ito. Kasi minsan, kahit ano ng sermon natin galing sa Biblia, nagiging moralism. Mapapansin ninyo na dapat ganito tayo, dapat ganito. So dapat hindi tayo natatakot. Yun ba yung point? Dapat pagkasama natin si Jesus sa bangka, relax lang tayo. Yun ba yung point? Or ang point, si Jesus ay so powerful. He can calm even the storm and the waves. So, ayan. So parang ganon. Namomoralize natin, nagiging moralistic yung preaching na hindi naman yung point ng nagsulat. So, of course, pag nagtatopical ka, pwedeng ganon. Pero ibang uri ang expository. Ang expository is we try to be faithful doon sa kung sinong nagsusulat doon, yung point niya sanang ipaparating natin. Kasi tayo, mga mensahero tayo. We do not come with our own message. Mga spokesperson tayo on this part, spokesperson tayo ni Mark. To communicate yung idea, the big idea, the thought na ibinigay ng Panginoon sa kanya, na that is where he was inspired by the Holy Spirit. So parang ganun yung point dito, the timeless truth. Kukunin natin yung timeless truth. Ang timeless truth na kino-communicate ni Mark dito is to communicate that the Lord Jesus Christ is powerful. He is Lord even over creation. So, ayan. So, to communicate that He is Jesus, the Messiah, the Son of the living God. He is God. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, itong kwentong ito, there's a Psalms, specific Psalms dito na hanapin natin. Psalms that God commands the waves to stop. Okay, tingnan natin kung saang Psalms ito. Sa Psalms 107, this is the Psalm of the sailors. So, di ba sa Pilipinas, pag sumakay ka ng jeep, meron yung the driver's prayer. Sabi doon, nakabitin sa harap ng jeep. According sa mga Israelita, meron rin tinatawag na the sailors or the fisherman's prayer. So, ayan, maaaring itong Psalm 107 nakaukit pa sa mga bangka nila. So, itong Psalm 107, tingnan natin. The sailors prayers, Psalm 107 dito sa part ng 23. So
So, some went out on the sea in ships. They were merchant on the mighty waters. They saw the works of the Lord, his wonderful deeds in the deep, for he spoke and stirred up a tempest that lifted the waves. They mounted up to the heavens and went down to the depths. In their peril, cars melted down. They reeled and staggered like drunkards. They were at their wits' end. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper, and waves of the sea were hushed. They were glad and when they know this these psalms. Kasi noon wala naman silang Biblia. Itong psalms kasi, these are songs. So mas nare-recall natin ang songs. So kahit ngayon when we read the Bible, most likely you go to psalms. Ito yung nare-recall natin pag pupunta ka sa synagogue, you go to psalms. Ito yung lalo na pag fisherman ka, ito yung mga favorite mong kwan. Eh nung pinatigil niya kinuman niya yung dagat sa hangin na tumigil, sino to? Because in Psalms, it says here, the Lord. It's Yahweh. And dito na, are you Yahweh? Are you God? Yan yung mapo-force sa utak nila na sino to? Even the waves. So parang ganun yung dinadrive ni Mark sa point na ito. So from that thought na kino-communicate ni Mark, doon ka mag-craft ng sermon. Yun yung point na sasabayan mo. So ayan, yun yung point niya is to ipakilala ang Panginoon bilang the Son of God. Okay? So, si Jesus Christ, sabi niya naman, if you've seen the Father, if you've seen me, you've seen the Father. So, ibig sabihin lang ni Jesus doon is, I and the Father is one. So, parang gano'n. So, yung Lord na sinasabi sa Psalms, that would be Him also. So, ayan. So, the Trinity, the concept of Trinity, three distinct persons, but, God. Okay? So, yun yung point natin dito. You get the point of the text and then yun yung i-build mo as sermon. So, let us be faithful sa kanila. So, ayan. And then, step 3. May question kayo doon bago tayo mag-move on? So, that is the uniqueness of expository preaching. So, pag ganito yung preaching mo talaga, at lalo na pag sigurado ka sa research mo, sigurado ka sa background mo, that would be a preaching na, ito sa experience ko, when I do expository preaching, most of the time, I feel more the anointing. Parang kasi, it's not my message na eh. That is the message na inspire yung writer. That is the message na gusto rin ng Panginoon na i-communicate. So in my experience, iba yung and maybe yan yung naalala ko yung comment ni Sister Rod noon na I am so passionate in communicating it. Maybe I can feel the anointing from the Lord. Yun rin yung gusto ng Panginoon na to highlight it. So parang ganun. So yeah, in my experience, pag expository preaching ay kino-communicate ko, iba yung ramdam ko na diin rin ng Holy Spirit. Parang, sige, bring it more. Parang, bring it on. Parang ganun yung Holy Spirit pagkuan. So, ayan. So, 3. What does it mean now? So, pag ganun yung kwan nga, kino-communicate ni Matthew na si Jesus ay very powerful. He is the Son of God. He is God. So, ano yung timeless truth sa buhay ng mga tao. So, ayan. Didiinan natin to sa session 3. Pero, ayan kasi, sa maraming mga baguhang preacher, dumidiretso sila sa kwan. So, yan ang sinasabi nila agad. The disciples were in a boat. Nasa loob rin kayo ng boat na puno ng troubles. Parang ganun na. Nag-allegory na tayo agad. Yun ba yung point ni Mark?
yung boat nila ay full of trouble. Or ang point, it's not about the boat. It's not about the disciples. It's about the Lord. So yun yung kanya. So tingnan mo na yung pag may hawak ka ng flashlight or spotlight, hindi yung boat ang iniilawan mo. Hindi yung mga apostles ang siniilawan mo. Si Jesus Christ ang iniilawan mo kasi si Jesus Christ ang hina-highlight ng Mark. So parang gano'n. So ayan, serve natin yung mga gano'n. So and of course, nagiging allegoristic tayo sa ating preaching minsan, nagiging moralistic tayo. So but there are no hindi mali yung mga 'yon. Kasi kung ang goal mo is to encourage, kaya nga nagta-tactical ka. Kasi for example, yung isang tao ganun, parang battered siya ng left and right na problem. Ang point mo ngayon is pakilala mo ang Panginoon sa kanya. If the Lord can calm their storm, itong Jesus na ito, He is beyond, He is in control of everything. At kahit matindi rin ang bagyo ng buhay mo, know Him. Call upon Him. Wake Him up. Tulog bang Diyos? That is the good question of Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? So sa buhay mo, so ayan. Call upon Him. Call upon Him. And may He reveal Himself. So parang pag ang preaching mo ngayon doon, unveiling the Lord sa kanila. So ayan. So we need to do the hard work of step 1 and step 2. So para maging rich yung application natin and faithful yung message natin. Okay? So hindi siya mababaw. Okay? So finding ang susunod na doon, pag ang una kasi pag i-investigate ka, uunawain mo yung ano yung sitwasyon nila noon, uunawain mo yung anong tawag nito, yung nangyayari sa kanila, ano yung punto na kino-communicate ng nagsulat. Ngayon, pag nabuo mo na yung investigation mong yon, buuin mo na yung big idea. There's a big idea. So for example, yung Mark na pinag-aralan natin, yun yung big idea. Jesus, diba, in-state na niya sa unang pan natin kanina, Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Yun yung idea na kino-communicate niya. So, and he is using stories to highlight that, to point that out. So, bawat passage sa pinag-aaralan mo, may main point yan. May central and unifying truth na gustong i-communicate ng author. So, ang una at pinakamahalagang tungkulin natin pag nag-i-investigate natin, ayan, kailangang mahanap muna natin yung big idea. Kaya sa tinuturo kong structure sa inyo, yung big idea ang nauna. And even here, especially here in expository preaching, do not attempt to start crafting the sermon pag hindi mo pa nabubuo yung big idea. Okay? So, kasi yung big idea, doon ka mag-flow. So, ayan, yun yung i-breakdown mo. Pag saging sana yun yung babalatan mo. Yun yung i-expound mo. So, ayan. So, doon lahat ng sasabihin mo, lahat ng punto mo doon sa sermon na bubuin mo, yun yung unifying idea. Yun yung gagawa sa sermon mo na to stand. So, parang ano, yung skeleton. It gives shape and connects every part. So, ayan, yun yung connecting kwan. So, ayan, paano mo hahanapin ito? Itong big idea. So, read, reread, paulit-ulit, and I'm giving you, naniniwala ako sa, do not work hard, work smart. Alam nyo, may iba't ibang calling in the body of Christ. The scholars, the teachers, so, di ba may fivefold ministry tayo? The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers. The teachers, the scholars,
Diyan sila inanoint ng Panginoon. Kaya nilang umupo maghapon, magbasa maghapon, magsulat maghapon, gumawa ng video maghapon, i-communicate ito. And the founders of the Bible Project are teachers. And their job is to make the life of the pastor easier. Why would you reinvent the wheel? Diba? Yun yung expression nila. Do not reinvent the wheel. Meron na yan eh. So parang ganon. So we go to them. Ano na research niya mga pare diyan? So ayan. And then mas madali na kasi sa tayo pag pastor ka, ang iniisip mo yung tao. Iniisip mo yung tao, yung pinagdadaan. Pastoral ka eh. But how would ano yung word of God that link with them? So ayan. Go to Bible Project. Go to Bible Project. Sa akin, isa sa mga pinaka-favorite ko itong Bible Project. Balance yung view nila. Yun yung inanap ko. So, imbis na uupo ako na basahin ko lahat, mag-iimbestiga na naman ako. So, panoorin ko lang. That's 5 to 10 minutes lang. And then I got yun yung kanya. So, nakuha ko na yung big idea. And then, I can compose na yung big idea. And then I can start na structuring kung paano ko i-communicate or i-break down yung big idea. Okay, so that's it. Repeat, read the passage repeatedly or go to Bible Project and watch the video for the certain book. May mga link pa doon eh, may mga link pa na videos. Actually, pag i-download nyo yung app nila, may mga manuscripts rin sila. You can quote from there. May mga tawag nito, podcast rin sila na pinag-uusapan nila yon, bine-breakdown nila yung idea. So, instead of reading, listen to them and take note. Take note. So, it will make your life a lot easier. So, yan. And that is why the Lord is raising teachers to make our life easier. Okay? So, ayan. If I have to summarize this passage in one sentence, kung isa-summarize ko tong passage na ito sa isang sentence, what would it be? Most likely, that would be your big idea. So, isulat mo na yon. Sulat mo yon and then dapat complete siya, specific statement, hindi siya malabo, malabong topic. So, ayan. Ayan. Faith or saving faith. More specific siya. So ayan, okay? So yun yung pag nabuo na ninyo yung big idea, may mapping ka na yan. Mabubuo mo na, alam mo na kung paano mo i-approach yun. So ayan, gagawa ka na ng title, fill in the blocks ka na sa susunod. Theme, text, introduction, proposition, ISTS, 1, 2, 3, kung 3, and then conclusion and application. So ayan, mag-fill in the blocks ka na lang doon. Pag na-fill mo na yung mga one-liner na sinasabi ko kay Ate Mariette kanina, pag na-fill mo na, you can start na making your manuscript sa baba ng mga one-liner na yon. And then, ayan, the more you build it, actually, napapansin ninyo, how would Morris Cerullo write so many books? How would Miles Monroe publish books? Parang they write books every 3 months. Actually, yung structure ng sermon nila, pag binild mo ng binild yan, kasi naka-structure yan eh. Pag sinundan mo yung outline natin, you will come out with a book. You will come up with a book or booklet. So, especially now na may AI tayo, kaya sa akin, nire-record ko minsan mga revelation ng Panginoon. Nire-record ko, na-upload ko sa YouTube. Who knows, one day, pag medyo mahaba-haba ang buhay natin, pag hindi tayo masyado sa ang tawag nito, Old Town Coffee at humaba ang buhay natin, who knows, marami tayong oras to write books. We can go back to the video, ano yung main idea nito, and then break down as books later. So, ayan.
Actually, si Miles Monroe, that is what nangyari sa buhay niya. So pag may preaching siya and then yung mga publishers ng books, na kursunadaan nila yung preaching nila, tinatawagan siya nila. Write a book on this. We want it. Name your price. So, ayan. Nag-aagawan ng mga publisher. So, bidding. So, Miles Monroe can buy a jet plane. He has that he has that capacity. Okay? So, ayan, and then hayaan mo na yung text ang mag-shape sa sermon. So, ayan, laktawan na natin yun. Ginamit ko mark. So, hayaan mo yung text ang mag-shape ng sermon. So, pag meron ka na nung big idea, how do you outline the message? So, wag mong ipuwersa yung passage sa tingnan mo yung flow ng nagsusulat. And i-structure mo according sa kanyang flow. Kasi pag sinundan mo yung flow sa expository, pag sinundan mo yung flow ng nagsusulat, yung nakikinig sa'yo, mas nakukonvince sila. Kasi binabasa rin nila eh. Parang mga Bereans yan. Oo nga no. Pero pag hindi mo sinusundan yung flow, mas mahihirapan silang sundan. Kasi pag bumalik sila later, binalikan nila, binasa nila yung text, maaalala nila yung mga paliwanag mo kasi it flows from that text. So, ayan. Kasi minsan, para ako rin, there was a time na halos lahat ng sermon ko, I think, inaabot ako ng 3 months. Halos lahat ng sermon ko, naka-acronym. Ginagamitan ko ng creativity. Pero ako nga nakakalimutan ko eh. Pero ang napansin ko, pag sundan mo yung flow ng text, at pag bumalik ka later sa text na yun, marirecall mo. Mas marirecall mo. Mas madaling i-recall yun kaysa sa acronym. So, ayan. So, pag nagko-communicate ka sa mga bata, so, example, paano mo na-meet ang jowa mo? So, paano yung narrative mo? So, yung flow, story. Yung story siya, flow, story. Paano kayo nagkita? Paano nyo napalago yung relationship? So, may flow yan hanggang sa happily ever after. So ayan. Pag arguing naman ng case, tingnan mo naman yung logical flow. So for example, si Paul later. Logical flow lagi si Paul eh. May pinapakita siyang problem. For example, Romans. The problem of the fallen mankind. And then the solution. The God's mercy. Pinakita niya yung ginawa ng Panginoon through Christ. In-explain niya yung concept ng justification. In-explain niya yung stages ng salvation natin na justification, sanctification, glorification. In-explain niya lahat yan. So yun yung tinatawag niya doon sa chapter 12 na God's mercy. In view of God's mercy. So may may solution siyang in-explain and then yung mga benefits, yung mga gagawin. So yan. May logical flow rin siya. Most likely, pag Paul ang text ninyo, ganito ang argument, ang flow ninyo. So, pwede rin pag poem, mga tawag nito, doon ka sa Job, Psalms, ganyan. So, sundan mo yung emotional flow niya. Emotional flow. So, ayan. So, maganda na sa mga kwentuhan ng patay, gamitan mo ng mga yung flow ng poem. So ayan, emotional cadence na sasabi nila. So sabayan mo yung emotion. So yun lang naman and marami kasi sa Bible ang genre. So sa expository sermon nire-respect niya kung ano yung genre na ginamit ng nagsulat. So ayan, kung passage, letter, epistle, sundan mo lang yung logical argument niya. Kung narrative naman, sundan mo yung story flow. At kung tula or wisdom literature, i-reflect mo yung imagery, yung parallelism, mga ganon na kino-communicate niya. Okay? So, ayan, yan yung and then punta tayo sa last. Ayan, yan yung sinabi ko kanina.
And then yung golden rule, golden kuhol, golden rule. Let the structure of the passage become the structure of the sermon. Okay? So, parang minimimik mo yung nagsulat. So, of course, you can be creative in mga illustrations mo, paano mo i-expound. But yung flow of communicating the thoughts, maganda na sabayan mo yun. So, let the structure of the passage become the structure of the sermon. Okay? So, ayan. Your outline shows the congregation how the biblical author is making his argument or telling his story. Nasasabayan nila yan. Kaya marami sa expository preaching, parang yung iba ginagawa nila, nag-verse after verse sila. Sinasabayan nila. Pero not necessarily ganon. Parang isum up mo and then sabasabayan mo lang yung flow ng thought ng kwan. So, eto, kahit dito, yung pag-preach mo, nagiging faithful ka sa interpretation mo sa nagsulat. So, ayan. Yan yung topic natin ngayong gabi. And I don't know kung may mga nagawa nyo ba yung assignment last time? Ano ba yung pina-assignment ko sa inyo? Naumpisan ko na si Ate Mariette na yung sermon niya, sumusunod na yung iba. So isingit-singit ko rito na maganda rin kasi na kwan. Nahihirapan akong isulat yung comment ko. Mas gusto ko yung i-explain na lang. But I will be sending Ate Mariette yung outline. Gaganon ko rin yung iba. I will copy your sermon and then put it in a Word file, and then I'll try to rephrase it in that manner. Okay? So, so far, yun yung message natin. May isang session pa tayo. Dito sa expository, and that would be on Sunday evening. So, sige. So, mag-isip-isip na rin kayo ng kwan. Iisipin ninyo yung expository sermon ninyo. Okay? So, my question? It's already 11:28. So, wala. So, sige. If wala, we will close this in prayer. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. Malinaw kang mag-communicate, Lord. Your words, Lord, madaling unawain. At Lord, gaya ng sinasabi ng mga scholars, around 95% kahit hindi nag-aral ng Bible school, mauunawaan. There are just few things, Lord, na medyo controversial. And pagsusundan lang namin, Lord, yung flow of thought ng mga ginamit mo, in-anoint mo na magsulat, in-inspire mo, Lord, it would be easy to communicate you, Lord. Lord, I pray, Lord, na sa amin, sa paggawa namin ng mga sermon, sa pag-research namin dito, I pray the Holy Spirit na make it exciting. You unveil who the Lord to us. Ipakilala mo siya sa amin na hindi lang gumagawa kami ng sermon, but this is a moment, Lord, na mas nakikilala namin ng mas malalaman ang kagandahan ng Panginoon. Bless mo, Lord, na ang aming preaching ay may puno ng excitement lagi, Lord, na ang pangarap lang namin, Lord, is to understand you and to make you be understood. Bless mong bawat isa, Lord, sa amin, and put that excitement in our heart na when we preach, yung preaching, Lord, na puno ng tuwa at saya na ipapakilala because you are the good news. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Kahit yung pagpahinga namin ngayon, ikaw ang magbalik ng kalakasan namin. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yeah. Kung sino yung isusunod kong i-check. Ate Mariette, i-send ko sa messenger mo yung